Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig. Ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga kwentong hindi isinisigaw pero dinig na dinig ng puso. Halina't pakinggan natin ang isa sa mga ito. Sabi nila, ang pinakamalakas na sigaw ay ang sigaw na walang tunog. Ang sigaw ng isang batang nasaksihan, ang isang kasalanang pilit tinatago ng dilim. Paano maipagtatanggol ng isang munting anghel ang katotohanan kung ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga mata at ang tibok ng isang pusong hindi marunong magsinungaling? Wala kang utang na loob. Lahat ng ito dapat sa akin. Ang sigaw na yon ni Veronica ay mas malakas pa sa humahagupit na hangin. Tila biglang nabingi ang buong paligid. Para kay Tala na wala ang ugong ng bagyo, ang lagaslas ng mga alon sa paanan ng bangin. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang iyon, paulit-ulit, na parang matulis na yelong tumutusok sa kanyang dibdib. Nakatayo siya roon, isang munting anino, sa gitna ng sigwa, basang-basa sa ulan. Nanginginig ang kanyang munting katawan, pero hindi dahil sa ginaw. Sa loob ng maliit niyang palad, hawak niya ng mahigpit ang isang pirasong candy niyang niyog. Mainit-init pa. Ilang sandali lang ang nakalipas, iyon ay inilagay sa palad niya ng isang mainit at kulubot na kamay. Ang kamay ng kanyang Lola Sol. Si Doña Marisol, ang kanyang Lola Sol, ang babaeng amoy sampagita. Kahit sa gitna ng maalat na hangin ng baler, nakita ni Tala ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Veronica, mula sa pagkukunwaring pag-aalala hanggang sa purong galit na nakarehistro sa mga mata nito. Nakita niya ang pagkakahawak nito sa balikat ng matanda. Hindi iyon hawak ng isang taong umaalalay. Iyon ay hawak na may diin, hawak na may puwersa. At nakita niya ang marahas na pagtulak, isang mabilis, walang alinlangang pagtulak, walang tunog na lumabas sa bibig ni Tala, pero sa loob ng kanyang isipan, sumisigaw siya. Isang sigaw na walang boses, isang sigaw na nakakabasag ng puso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sinasalamin ang imahe ng kanyang Lola Sol na nawalan ng balanse sa madulas na lupa. Ang mga braso nitong kumakaway sa hangin, naghahanap ng makakapitan, isang mahinang kalabog. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigwa. Bumagsak ang kendi mula sa kanyang palad. Gumulong ito sa putikan at nawala sa dilim, katulad ng init na biglang nawala sa kanyang buong katauhan. Napalitan iyon ng lamig. Isang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Dali-dali siyang tumakbo pababa, dinudulas-dulas sa putik. Narating niya ang kanyang Lola Sol na nakahandusay at hindi gumagalaw. Inalog niya ang balikat nito. Hinawakan ng pisngi. Walang sagot. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagpatak ng ulan sa likod ng kanyang leeg at ang pagpatak ng sarili niyang luha sa mukha ng matanda. Nakatayo sa itaas si Veronica, nakatingin sa kanila. Sa isang saglit, nakita ni Tala ang pananabik sa mga mata nito. Pagkatapos, napalitan iyon ng pagkataranta at mabilis itong napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Pinanood ni Tala kung paano maingat na bumaba si Veronica. Inayos nito ang alampay ng matanda. Ginulo ang lupa sa paligid para magmukhang nagkaroon ng aksidente sa pagkadulas. Ang bawat kilos ay kalkulado. Bawat galaw ay bahagi ng isang kasinungalingan. Nang matapos, tumingala si Veronica at tumingin sa kanya. Nagbago muli ang mukha nito. Ngayon, puno na ito ng pekeng pag-aalala at pighati. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay sumigaw sa direksyon ng kabahayan. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng drama. O Diyos ko, tulong! Tulungan ninyo kami! Nadulas si Mama. Bago pa man siya lumingon para harapin ang mga paparating na ilaw mula sa bahay, lumuhod si Veronica sa harap ni Tala. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat ng mahigpit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang basang damit.
Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo, direktang nakatitig sa kanya. Wala kang nakita. Ang bawat salita ay mabagal at may diin, isang utos na hindi pwedeng suwayin. Naiintindihan mo? Ang mga ilaw mula sa malaking bahay ay sumugod sa dilim na parang mga nag-aalalang mata. Sumunod ang mga sigaw, mga yabag na nagmamadali, at ang pangkalahatang gulat na bumalot sa gabi. Si Veronica ang sentro ng lahat, isang perpektong aktres sa gitna ng kanyang sariling dula. Umiiyak, humahagulgol, nanginginig ang boses habang isinasalaysay ang isang kwentong kailanman ay hindi nangyari. Hindi ko alam. Bigla na lang, ang lakas ng hangin. Sinubukan ko siyang akayin pero nadulas siya. Oh my God, si Mama. Ang bawat salita ay pinili. Ang bawat hikbi ay may tamang tiyempo. Naniwala ang lahat. Paano sila hindi maniniwala? Nakita nila ang isang mapagmahal na manugang na basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang biyanan na walang malay. Si Tala ay nasa gilid lang, nakalimutan. Isang palamuti sa isang eksenang hindi niya maintindihan. Binuhat siya ng isa sa mga kasambahay, inilayo sa kaguluhan. Pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lugar kung saan bumagsak ang kanyang Lola Sol, sa putikang pinagbagsakan ng katotohanan. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dumating ang ambulansya. Isinakay si Doña Marisol. Nagmamadaling sumama si Veronica. Ang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng pag-aalala at takot. Walang sino man ang nagtanong sa batang pipi na nakaupo sa isang sulok, nanginginig at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng malaking bahay, sa ilalim ng maningning na chandelier, nagsimulang mag-drawing si Tala sa maalikabok na sahig gamit ang kanyang daliri. Mga guhit na walang hugis, mga linyang walang saysay, iyon ang kanyang sigaw. Isang sigaw na walang nakakarinig at walang nakakaintindi. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong baler na parang apoy sa tuyong damuhan. Nakarating ito sa karinderya ni Aling Nena, kasabay ng singaw ng mainit na sabaw at tunog ng mga kubyertos. Kawawa naman si Doña Marisol. Ano? Sabi ng isang customer habang humihigop ng kape. Talagang delikado ang bagyo kagabi. Narinig ko, comatose daw. Sagot naman ng isa pa. Swerte na lang at nandoon si Ma'am Veronica para tulungan siya. Si Inigo Reyes ay nakaupo sa isang sulok, nagbabasa ng lumang dyaryo. Narinig niya ang usapan pero hindi niya ito pinansin. Ganyan talaga ang buhay sa probinsya. Ang isang maliit na tsismis ay nagiging malaking kwento pagsapit ng tanghalian. Para sa kanya, isa lang itong trahedya na dulot ng kalikasan. Bumalik siya sa bahay, sa kanyang silid na puno ng mga libro. Pilit niyang iwinawaksi ang pakiramdam ng pagkabalisa. Wala siyang pakialam. Hindi na siya mamamahayag. Isa na lang siyang taong gustong mapag-isa. Samantala, sa ospital, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Sa isang pribadong silid, si Doña Marisol ay nakahiga, napapalibutan ng mga makinang tumutunog sa iisang ritmo. Si Tala ay nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama, hindi umaalis. Pumasok si Manang Flora, ang pinakamatandang kasambahay ng mga Valenya. May dala siyang isang baso ng maligamgam na gatas. Dahan-dahan niya itong inilapag sa tabi ni Tala. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May bahid ng awa at isang pahiwatig ng pagdududa. Hinaplos niya ang buhok ng bata bago tahimik na umalis. Kinagabihan, hindi mapakali si Inigo. Nagpasya siyang maglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng lumang simbahan ng baler. Doon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang batang babae, si Tala. Nakaupo ito sa lupa, hawak ang isang maliit na sanga. Sa harap niya sa ibabaw ng mamasa-masang lupa ay paulit-ulit niyang iginuguhit ang isang hugis.
isang bilog, at isa pang bilog, at isa pang bilog na magkakadugtong. Pagkatapos, isang tuwid na linya sa gitna na tila nagpapakita ng pagkaputol. Paulit-ulit. Isang kwintas na naputol. Napatigil si Inigo. Tinitigan niya ang guhit. Walang kahulugan. Pero may kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang kurot ng pag-uusisa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang imahe ng putol na kwintas ay sumama kay Inigo hanggang sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan, habang nagtitimpla ng mapait na kape, isang alaala ang biglang lumitaw mula sa baul ng kanyang nakaraan. Doña Marisol Valleña. Hindi lang siya basta isang matandang mayaman sa kanilang bayan. Para kay Inigo, ang pangalang iyon ay may kasamang bigat at pasasalamat. Siya ang babaeng pumirma sa sulat 12 taon na ang nakakaraan. Isang sulat na nakalagay sa isang puting sobre, naglalaman ng balitang natanggap niya ang Valleña Scholarship. Ang scholarship na nagpaaral sa kanya sa Maynila. Ang scholarship na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mangarap. Isang malalim na hiya ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano na nga ba ang nangyari sa pangarap na yon? Naglaho, kasama ng kanyang paniniwala sa propesyon. Ngayon, narito siya, nagtatago sa anino ng kanyang mga kabiguan, at ang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkakataon ay nasa ospital, nag-agaw buhay. Isang utang na loob na hindi pa niya nababayaran, hindi na siya nagdalawang isip pa. Mabilis siyang nagbihis at nagtungo sa ospital. Sa information desk, nalaman niyang nasa isang private room si Doña Marisol. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakabukas na pinto. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nandoon si Veronica, nakatayo sa tabi ng kama. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang mga dokumento at isang ballpen. Ang boses niya ay sobrang tamis, parang pulot na may halong lason. "Mama, pirmahan niyo lang po ito. Just some guardianship papers para maasikaso ko po ang lahat habang nagpapagaling kayo." Si Doña Marisol ay bahagyang iminulat ang mga mata. Ang tingin nito ay malabo, blanco. Hinawakan ni Veronica ang kamay ng matanda. Pilit na inilalagay ang ballpen sa pagitan ng mga daliri nito. "Sige na po, Mama. Para po ito sa inyo." Sa sandaling iyon, napalingon si Doña Marisol sa direksyon ng pinto. Ang mga mata niya ay nagtagpo sa mga mata ni Inigo. Isang pamilyar na kislap ang dumaan sa mga ito. Bigla, bumitaw ang matanda sa ballpen at buong lakas na hinawakan ang braso ni Inigo na noon ay nakatayo na pala sa tabi niya. Ang mga labi ni Doña Marisol ay nanginig. May ibinubulong siya. Mahina. Halos hindi marinig. Lumapit pa si Inigo. "Kwintas!" Basag. Pagkatapos ay muli itong nawalan ng malay. Napatitig si Inigo sa matanda. Pagkatapos ay kay Veronica. Ang nangiti ni Veronica ay nawala, napalitan ng inis at pagbabanta. "Sino ka? Anong kailangan mo dito?" Mataray na tanong nito. "Dumalaw lang," maikling sagot ni Inigo, bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Ang dalawang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kwintas. Basag. Parehong-pareho sa iginuhit ni Tala. Hindi na ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Sa labas, sa may waiting area, nakita niya si Tala. Nakaupo sa isang plastik na upuan. Ang mga paa ay hindi abot sa sahig. Nakatingin lang ito sa kawalan. Napansin ni Inigo ang isa nitong tsinelas. Maluwag. Halos matanggal na sa pagkakasuot. Walang imik, lumuhod si Inigo sa harap ng bata. Kinuha niya ang tsinelas at maingat na inayos ang strap para humigpit ito ng tama sa maliit na paa. Hindi siya tumingin sa mukha ng bata. Pagkatapos, tumayo na siya at nagsimulang maglakad palayo na para bang walang nangyari. Pero bago pa siya makalayo, naramdaman niyang may humawak sa laylayan ng kanyang damit. Paglingon niya, nakita niya si Tala, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Takot,
Pag-asa? Mabilis na lumingon si Tala sa paligid, tinitiyak na walang nakatingin. Pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Inigo. May isang bagay na maliit at matigas siyang idiniin sa palad nito. Nang buksan ni Inigo ang kanyang kamay, nakita niya ito. Isang maliit na butil, isang bead na kumikislap sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital. Tumingin siya kay Tala, nagtatanong. Pero wala na ito. Mabilis na itong tumakbo pabalik sa upuan nito at muling umupo na parang isang estatwa, nakatingin sa kawalan. Naiwan si Inigo na nakatayo roon. Hawak ang isang maliit na piraso ng ebidensya. Isang maliit na piraso ng isang misteryong na ngayon ay kailangan na niyang buuin. Ang liit na butil ay parang isang mata sa kanyang palad. Malamig, makinis, at kumikislap ng isang pangako o isang babala. Pinagmasdan ito ni Inigo sa ilalim ng mahinang ilaw sa kanyang inuupahang kwarto. Hindi ito ordinaryong bead. Alam niya, kahit sino sa Baler ay narinig na ang kwento tungkol sa sikat na kwintas ni Doña Marisol, isang family heirloom na gawa sa mga perlas at jade. Ang drawing ni Tala, ang bulong ni Doña Marisol, at ngayon, itong butil. 3 piraso ng isang palaisipan na hindi niya na maaring talikuran. Ang utang na loob ay hindi na lang isang alaala, isa na itong tungkulin. Bumalik siya sa lugar ng krimen. Ang hangin ay mahinahon na, pero ang amoy ng bahasa at maputik na lupa ay nanatili. Maingat siyang bumaba sa dalisdis kung saan sinabing nahuhulog ang matanda. Wala siya nang hinahanap na partikular. Nagbabakasakali lang. Kinapa niya ang mga bato, ang mga ugat ng puno na nakausli. At doon, sa isang malaking batong patag na bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon, nakita niya ito. Hindi mga bakas ng paa, kundi mga gasgas. Maliliit, magkakatabing mga guhit na tila kinaskas ng isang bagay na matigas. Mga gasgas na hindi likha ng kalikasan. Tila isang bagay ang marahas na ipinahid o kinaladkad dito. Ang kwintas. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ng mga balenya. Hindi siya pumasok. Naghintay lang siya sa labas ng malaking gate. Maya-maya, lumabas si Manang Flora para magwalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Manang Flora, mahinang tawag ni Inigo. Halos mapatalon sa gulat ang matanda. Nang makita siya, namutla ito. "Naku, sir," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Anong ginagawa mo dito?" "Sandali lang po. Gusto ko lang magtanong tungkol sa kwintas ni Doña Marisol." Biglang umiling-iling si Manang Flora. Ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid, na para bang may nakikinig. "Wala. Wala akong alam dyan. Umalis ka na, iho. Parang awa mo na. Baka makita pa tayo." "Manang, alam kong may alam kayo." "Wala nga." Halos pasigaw na pabulong ng matanda. Bago mabilis na tumalikod at pumasok sa loob, iniwan si Inigong nakatayo roon, mas bigo kaysa kanina. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, nakatayo si Veronica, nakasilip sa pagitan ng mga kurtina. Humigpit ang hawak niya sa mamahaling tela habang pinapanood niya si Inigo na malungkot na naglalakad palayo. Hindi na ito isang simpleng pakikiramay. Isa na itong panguusisa. At iyon ay mapanganib. Pag-uwi ni Inigo, pagod at walang pag-asa, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin sa may pintuan ng kanyang kwarto. Sa ibabaw ng unang baitang ng hagdanang semento, may nakapatong na isang munting bulaklak na ligaw. Sariwa pa. Tila kapipitas lang, kinuha niya ito. Walang nag-iiwan ng bulaklak para sa kanya, maliban sa isa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng lahat ng takot at kasinungalingan, may isang munting pasasalamat, isang munting pag-asa. Kinabukasan, habang namamalengke, naramdaman niyang may tumigil sa kanyang tabi. "Mr. Reyes, kumusta?" Boses yon ni Veronica. Nakangiti ito ng matamis,
May dalang bayong na puno ng mga sariwang gulay. Mukha siyang ordinaryong may bahay, pero ang mga mata nito ay hindi nakangiti. Okay lang, Ma'am Veronica. Magalang na sagot ni Inigo. Tumango-tango si Veronica. Inaayos ang isang tali ng sitaw sa kanyang bayong. Mabuti naman kung ganon. Huminto siya sandali, bago nagpatuloy sa isang boses na masuyo, pero may lamig. Sana ay hindi ka napapagod, Mr. Reyes. Mahirap mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang katuturan. Pagkasabi niyon, ngumiti itong muli at naglakad palayo. Iniwan si Inigong nakatayo sa gitna ng ingay ng palengke. Ramdam na ramdam ang bigat ng isang babalang hindi isinigaw. Ang babala ni Veronica ay hindi lang basta mga salita. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At ang una niyang ginamit na sandata ay ang pinakamabisa sa lahat, ang chismis. Ang entablado ay ang karinderya ni Aling Nena. Kinabukasan, sa oras ng pananghalian, dumating si Veronica. Hindi siya ang karaniwang Ma'am Veronica na mata pobre at laging nakataas ang kilay. Ang dumating ay isang babaeng namumugto ang mga mata, mukhang balisa, at tila pasan ang buong mundo. Agad siyang pinansin ni Aling Nena. Ma'am Veronica, ayos lang po ba kayo? May problema po ba sa ospital? Huminga ng malalim si Veronica. Sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng kumakain. Pasensya na, Aling Nena. Medyo mabigat lang ang dibdib ko. Tumingin siya sa paligid na parang nag-aalangan. Itong si Mr. Reyes, Inigo Reyes. Kilala niyo ba siya? Tumango si Aling Nena. Oo, lagi iyang kumakain dito. Pinupuntahan niya kami sa ospital. Malungkot na sabi ni Veronica. Nag-aalala ako. May sinasabi siyang utang na loob daw sa kanya si Mama. Pero parang may iba siyang motibo. Nagpaparinig siya tungkol sa pera, sa mga gastusin. Isang babaeng kumakain ng dinuguan ang sumabat. Nako, baka naman manloloko yan. Umiling si Veronica. Mas lalong nagmukhang kaawa-awa. Hindi ko alam. Ang sabi ng asawa ko, may record daw yan dati. Isa siyang journalist na sinira ang pangalan ng isang pamilya dahil sa maling balita. Desperado daw. Ayoko namang mag-isip ng masama, pero natatakot ako para kay Mama. Iyon lang ang kinailangan. Isang maliit na binhi ng lason. Sa paglipas ng mga oras, ang kwento ni Veronica ay kumalat. Nagkaroon ng sariling mga bersyon. Bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Si Inigo ay naging isang buwitre, isang oportunista, isang manggagansyo na gustong samantalahin ang isang pamilyang nagluluksa. Kinagabihan, pumasok si Inigo sa karinderya para maghapunan. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang dating masayang bulungan ay napalitan ng biglaang katahimikan. Ang mga ngiti ay napalitan ng matatalim na tingin. Aling Nena, yung dati po, sabi niya, pilit nang ngumingiti. Si Aling Nena ay hindi tumingin sa kanya. Kinuha lang nito ang order at inilapag sa kanyang mesa nang walang imik. Ramdam ni Inigo ang bawat mata na nakatutok sa kanya. Bawat kagat niya sa pagkain ay parang may kasamang laso ng paghusga. Nawalan siya ng gana. Tumayo siya para magbayad. Habang inaabot ang pera, narinig niya ang isang pabulong na komento mula sa kabilang mesa. Kapal ng muka. Tumigas ang kanyang panga. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay parang isang malamig na kumot na bumalot sa kanya. Aalis na sana siya, talunan at puno ng sama ng loob nang may isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Pagtingin niya, si Tala. Nakatayo ito sa tabi niya, nakatingala sa kanya. Sa mga mata ng bata, walang paghusga. Ang naroon lang ay dalisay na pagtitiwala. Hindi nito pinansin ang mga nakatingin sa kanila. Hindi nito pinansin ang mga bulungan. Hinila ni Tala ang kanyang kamay, papalabas ng karinderya, papalayo sa lason. Isang tahimik na pagtatanggol,
Isang maliit na kilos ng katapangan na mas malakas pa kaysa sa lahat ng salita sa loob ng lugar na yon. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang tinutuluyan, may isang motorsiklong huminto sa tapat niya. Ang sakay nito ay isang lalaking nakauniporme, ang kanilang kapitan ng barangay. Inigo Reyes, sabi ng kapitan. Bumaba ito ng motor. Ang boses nito ay formal pero walang kabuhay-buhay. Kap, magalang na bati ni Inigo. Nakakarating sa akin ang mga sumbong, diretsong sabi ng kapitan. Nanggugulo ka raw sa pamilya Valenya. Nagkakalat ng kung ano-anong kwento. Ang payo ko sa'yo, iho, tumigil ka na. Huwag mo nang dagdagan ang problema ng bayan. Tumingin si Inigo sa kapitan. Nakita niya ang pagkainip sa mga mata nito. Walang katotohanan yan, Kap. Hindi na mahalaga kung ano ang totoo, sagot ng kapitan. Sumakay muli sa kanyang motor. Ang mahalaga, nagkakaroon ng gulo at ayoko ng gulo dito sa barangay ko. Pinaandar nito ang makina. Bago umalis, lumingon ito sa huling pagkakataon. Kung ako sa'yo, aalis na lang ako ng baler para sa kapakanan mo rin. Ang payo ng kapitan ay isang pader na humarang sa daraanan ni Inigo. Saan siya pupunta? Kanino siya lalapit? Kung maging ang batas sa maliit na bayang ito ay nasa panig na ng kasinungalingan. Pakiramdam niya ay mag-isa siyang lumalangoy sa isang madilim at malawak na dagat. Ngunit sa tuwing lilingon siya, nakikita niya ang isang maliit na ilaw. Ang mga mata ni Tala. Ang munting batang hindi nagsasalita, pero sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang tabi ay nagsasabing hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, isinakay niya si Tala sa kanyang motorsiklo. Hindi sila pumunta sa kabayanan. Nagtungo sila sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan, kung saan ang mga bakas lang ng paa na makikita mo ay ang sayo. Isang lugar kung saan walang mga matang mapanghusga. Umupo sila sa buhangin. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng alon. Okay, sabi ni Inigo, mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Kailangan nating mag-usap. Tumingin sa kanya si Tala, nagtatanong. Pero dahil hindi ka nagsasalita at hindi naman ako marunong bumasa ng isip, ngumiti si Inigo ng bahagya. Gagawa tayo ng sarili nating paraan. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako, Inigo. Pagkatapos ay itinuro niya ang bata. Ikaw, Tala. Ginaya ni Tala ang kanyang ginawa. Itinuro ang sarili at sinubukang hubugin ang bibig sa salitang Tala, kahit walang tunog na lumalabas. Sunod, idinikit ni Inigo ang dulo ng kanyang mga daliri sa kanyang labi. At pagkatapos ay iniunat ang palad paharap. Salamat, sabi niya. Ito ang sign para sa salamat. Ginaya siya ni Tala. Ilang beses niyang inulit ang senyas. Salamat, salamat, salamat. Sa loob ng isang oras, naglaro lang sila. Gumawa si Inigo ng mga simpleng senyas para sa mga bagay sa paligid nila. Alon, puno, langit. At pagkatapos, may isang paru-parong lumipad malapit sa kanila. Automatikong pinag-cruise ni Inigo ang kanyang dalawang kamay. Pinagagalaw ang mga hinlalaki. Paru-paro, sabi niya, habang ginagaya ng kanyang mga kamay ang pagkampay ng mga pakpak. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang ngamang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, nagbibigay liwanag sa malungkot niyang mukha. Ang nangiting iyon ay sapat na para mabura ang lahat ng pagod at pagdududa sa puso ni Inigo. Iniwan niya si Tala sa pangangalaga ng mabait na si Manang Flora na palihim na kumakampi sa kanila. Bumalik siya sa ospital, dala ang bagong pag-asa. Naabutan niyang natutulog si Veronica sa sofa sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Doña Marisol. Nagbabaka sakali. Lola Sol? Pabulong niyang tawag.
Si Inigo po ito, ang scholar ninyo. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Mas malinaw ang mga ito ngayon. May pagkilala. Sinubukan nitong bumangon, pero masyado pa itong mahina. Sa halip, itinaas nito ang isang nanginginig na kamay at itinuro ang isang malaking aparador na gawa sa nara sa kabilang dulo ng silid. Damit. Ang boses nito ay tuyo at garalgal, parang papel de liha. Putik. Pagkasabi niyon ay muli itong napapikit. Tila naubos na ang lahat ng lakas. Damit. Putik. Ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Inigo. Ang damit na suot ni Veronica noong gabing iyon. Ang damit na sinabi ni Aling Nena na nakita niyang nilalabhan. Puno ng determinasyon, lumabas siya ng silid. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Mayroon na siyang bagong piraso ng palaisipan na kailangang hanapin. Pagdating niya sa parking lot ng ospital, natigilan siya. Ang dalawang gulong ng kanyang luma at pinag-ipunan na motorsiklo ay flat. Hindi basta na flat. May malinis na hiwa sa magkabilang gilid nito. Isang hiwa na gawa ng patalim. Isang hiwa na sinadya. Kinailangan itulak ni Inigo ang kanyang motorsiklo pa uwi. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat pag-ikot ng gulong na walang hangin ay parang isang insulto. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Isa na itong laban. At ang kalaban niya ay hindi lang nagtatago. Pumapatol na ito. Ang hiwa sa gulong ay nag-iwan ng mas malalim na hiwa sa kanyang kumpiyansa. Kinabukasan, ang usap-usapan sa karinderya ni Aling Nena ay hindi na lang tungkol sa kalagayan ni Doña Marisol. Tungkol na ito kay Inigo Reyes. Nakita ko siya kagabi, tulak-tulak ang motor. Sabi ng isang mangingisda, baka naman nasiraan lang. O baka naman may nakaaway? Sagot ng isang ginang. Sabi sa inyo, may dalang gulo ang taong yan. Ang buong barangay ay nahati sa dalawa. May mga naniniwala pa rin sa imahe ni Veronica bilang isang nagdadalamhating manugang. Sila ang mga nakakatanggap ng bigas at delata mula sa mansyon, mga taong may utang na loob sa mga Valenya. Pero meron na ring mga nagsisimulang magbulungan. Parang nagbago si Ma'am Veronica, sabi ng tindera ng gulay sa katabing pwesto. Masyadong nagmamadali na ayusin ang mga papeles, ni hindi pa nga magaling si Doña Marisol. At yang si Inigo, sabi naman ng isa pa, hindi naman mukhang masamang tao, tahimik lang. Nasa gitna ng lahat si Aling Nena, naghihiwa ng sibuyas, pero ang isip niya ay wala sa kanyang ginagawa. Naririnig niya ang bawat bulungan, at sa tuwing maririnig niya ang pangalan ni Inigo, naaalala niya ang eksena sa kanyang karinderya. Ilang araw na ang nakalipas. Naaalala niya ang mga mapanghusgang tingin, ang masasakit na salita. At naaalala niya ang maliit na kamay ni Tala na humila sa lalaki palayo. Isang kurot ng konsensya ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Isang kurot na lumalaki sa bawat paghiwa niya ng sibuyas. Bigla isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang detalye mula sa gabi ng bagyo. Pagkatapos na maisugod sa ospital si Doña Marisol, habang ang lahat ay abala, nakita niya mula sa bintana ng kanyang kusina ang isang bagay na kakaiba. Si Veronica. Si Veronica mismo ang naglabas ng isang malaki at maitim na garbage bag. Ibinagsak niya yon sa gilid ng kalsada kung saan kinukuha ng truck ng basura. Kakaiba iyon. Ang mga Valenya ay may 3 kasambahay. Hindi sila naglalabas ng sarili nilang basura. At lalong hindi sa gitna ng isang bagyo, sa gitna ng gabi. Samantala, sa isang maliit na tindahan malapit sa palengke, bumili si Inigo ng isang bagay. Nakita niya si Tala na nakaupo sa may dalampasigan, muling gumuguhit sa buhangin. Ang mga alon ay paulit-ulit na binubura ang kanyang mga obra, pero paulit-ulit din siyang gumuguhit. Lumapit si Inigo at umupo sa tabi niya. Inabot niya ang isang supot na papel. Nang buksan ito ni Tala, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay isang bagong-bagong sketchpad at isang kahon ng lapis na pangkulay.
Tumingin siya kay Inigo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Kinuha niya ang sketchpad na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Maingat niyang hinaplos ang bawat malinis at puting pahina. Ngayon, ang kanyang mga kwento ay hindi nabuburahin pa ng mga alon. Nang gabing iyon, habang nag-iisip si Inigo kung ano ang kanyang susunod na hakbang, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan niya itong sinagot. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng mabilis na paghinga. Akmang ibababa na niya ang tawag nang may isang pamilyar na boses ng isang babae ang nagsalita, nagmamadali at pabulong. Hanapin mo ang itim na basura bag sa may bangin. Pagkatapos ay isang mabilis na click. Naputol na ang tawag. Napatayo si Inigo, ang boses ni Aling Nena. At ang mga salita nito ay isang susi. Isang susi na kailangan niyang hanapin sa dilim. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Inigo. Gamit ang isang maliit na flashlight, tinahak niya ang daan, pabalik sa bangin kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay malamig, at ang bawat kaluskos ng mga dahon sa kanyang paligid ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang lugar kung saan itinatambak ang basura ng barangay ay hindi kalayuan. Ang amoy ng nabubulok ay tumatagos sa hangin. Sa tulong ng kanyang flashlight, isa-isa niyang siniyasat ang mga nakatambak na itim na supot. Marumi, mabaho, pero kailangan niyang gawin. At pagkatapos ng ilang minuto ng paghahalongkat, nakita niya ito. Isang itim na garbage bag na bahagyang naiiba sa iba. Mas mahigpit ang pagkakatali. Tila may itinatagong mahalaga. Ito na kaya yon? Bulong niya sa sarili. Dinala niya ang supot sa isang medyo malinis na lugar. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalag niya ang buhol. Inaasahan niyang makikita ang isang damit na may bahid ng putik, ang ebidensyang magpapatunay sa lahat. Ngunit nang tuluyan niya itong mabuksan, ang laman ay hindi damit, kundi mga alahas, mga mumurahing hikaw, kuwintas, at ilang singsing na halatang peke. Kumunot ang noo ni Inigo. Bakit alahas? Para saan ito? Bago pa man niya lubusang maintindihan ng lahat, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Nasilaw siya. Narinig niya ang sunod-sunod na yabag na papalapit. Ayan siya! Sabi ko sa inyo eh! Isang pamilyar na boses. Ang boses ng kapitan ng barangay. Nang masanay ang kanyang mga mata sa liwanag, nakita niya sila. Ang kapitan, 2 tanod, at isang babaeng umiiyak. Ang kanilang kapitbahay na si Aling Marites. Ano ang ibig sabihin nito, Reyes? Malamig na tanong ng kapitan. Itinuturo ang mga alahas na nakakalat sa lupa. Magnanakaw. Sigaw ni Aling Marites. Dinuduro siya. Yan ang mga alahas ko. 1 linggo nang nawawala yan sa amin. Biglang nag-sink in ang lahat kay Inigo. Ang tawag, ang clue, ang perpektong timing. Isang patibong. Isang napakagaling na setup. Teka Kap, hindi totoo yan. Pagtatanggol ni Inigo sa sarili. Pinapunta lang ako dito. May tumawag sa akin. Sinong tumawag? Tanong ng kapitan. Hindi naniniwala. Ang multo? Aminin mo na, Reyes. Nahuli ka na sa akto. Wala siyang masabi. Anumang sasabihin niya ay magmumukha lang na isang palusot. Kitang-kita sa mga mata ng mga tanod ang pagkasuklam. Sa mata ng buong barangay, isa na siyang sinungaling. Ngayon, isa na rin siyang magnanakaw. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ang isang maliit na anino. Si Tala. Nakasilip, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakita niyang akmang tatakbo ito palapit sa kanya. Kahit na siya ay napapaligiran at pinagbibintangan, ang unang naisip ni Inigo ay ang protektahan ng bata. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at gumawa ng isang maliit, halos hindi mapansing kilos. Isang bahagyang pag-iling.
Isang senyas na nagsasabing, "Huwag, huwag kang lalapit. Dalhin niyo na yan sa barangay hall." Utos ng kapitan sa mga tanod. Hinawakan siya sa magkabilang braso habang kinakaladkad siya palayo sa dilim, pabalik sa mga ilaw ng kabahayanan. Ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Ang bawat bulungan ay isang pako na lalong bumaon sa kanyang pagkatao. Dinala siya sa maliit at kulob na opisina ng barangay. Ikinulong siya sa likod ng rehas na bakal na nagsisilbing pansamantalang selda. Ang pangarap niyang makahanap ng hustisya ay biglang naging isang bangungot kung saan siya na ngayon ang kriminal. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Inigo ay kumalat sa baler nang mas mabilis pa sa apoy. Sa karinderya ni Aling Nena, ang ingay ay hindi dahil sa tawanan, kundi sa mga bulungan at paghusga. "Sabi ko na nga ba sabi ng isang ginang. "Magnanakaw pala talaga." "Tama si Ma'am Veronica, nagpapanggap lang yan," sabi naman ng isa pa. Nakaupo lang si Aling Nena sa kanyang upuan sa harap ng kalan. Tinititigan ng kumukulong sinigang. Ang singaw nito ay tila nagpapamugto sa kanyang mga mata. Pero hindi dahil sa init. Mali. May mali. Ang pamilya Valenya, ang basura bag, ang paglapag ng kapitan sa harap ng bahay ni Inigo na para bang alam na nito ang lahat bago pa man mangyari. At higit sa lahat, ang tawag sa telepono. Ang boses niya, ang kanyang sariling boses. Dahil sa takot, sinabi niya ang totoo kay Inigo. Ang clue tungkol sa itim na basura bag. At ngayon, si Inigo ang nakakulong, pinagbibintangan. Kung ganoon, ibig sabihin ay may nakarinig sa tawag niya. May nagsumbong, may nagplano, isang matinding kurot sa konsensya ang bumalot sa kanya. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Tala na humila kay Inigo, palayo sa mga mapanghusgang mata, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang nangiti ni Inigo nang bigyan niya ang bata ng bagong sketchpad. Bumangon siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero alam niya na hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang hayaang makulong ang isang inosenteng tao dahil sa kanyang sariling kaduwagan. Kinuha niya ang kanyang lumang baro at nagtungo sa barangay hall. Pagdating niya, nakita niya si Inigo sa loob ng selda. Nakaupo sa sahig. Ang mga kamay ay nakahawak sa rehas. Walang imik, tahimik. Pero sa mga mata nito, nakita niya ang pagkadismaya. Nandoon din ang kapitan, abala sa pagtatawagan. At naroon din si Veronica, nakaupo ng mahinahon sa isang upuan. Ang mga labi ay nakangiti ng mapanukso. "Kapitan!" Malakas na sabi ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig, pero puno ng determinasyon. Nagulat ang kapitan. Si Veronica ay bahagyang kumunot ang noo. "Aling Nena, anong ginagawa mo dito?" Tanong ng kapitan. "May sasabihin po ako," sagot ni Aling Nena. Huminga ng malalim. "Tungkol sa pagkakadakip kay Inigo Reyes." Tumingin siya kay Inigo. "Wala siyang kasalanan. Ako po ang tumawag sa kanya. Ako po ang nagbigay ng clue tungkol sa itim na basura bag." Nagulat ang lahat. Lalong nagulat si Veronica. "Sinasabi mo bang kasabwat ka ng magnanakaw na yan?" Galit na tanong ni Veronica. Tumayo na. "Hindi!" Sigaw ni Aling Nena. "May nakita lang po ako noong gabing bumagsak si Doña Marisol. Nakita ko si Ma'am Veronica, nagtatapon ng isang itim na basura, bag sa gitna ng bagyo. Hindi yon normal. Hindi po ganyan ang ginagawa ng pamilya Valenya." Nagsimulang magbulungan ng mga tanod. Maging ang kapitan ay nag-alinlangan. Ang kwento ni Aling Nena ay simple, pero malakas. Isang detalye na madalas nakakaligtaan. Pero ngayon ay bumubuo ng isang malaking butas sa kwento ni Veronica. Nagsalita si Veronica. "Naglilinis lang ako. Marami kasing kalat dahil sa bagyo." "Pero bakit po sa gitna ng bagyo?" Tanong ni Aling Nena. Ang boses ay lumalakas. "At bakit po kayo mismo ang nagtapon? Hindi ba may mga kasambahay kayo?"
Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaki na may dalang papel ang pumasok. Ang abogado ni Veronica. Hindi na po natin kailangan ng drama, Kapitan, sabi ng abogado. Ang kliyente ko ay may sapat na pruweba na ito ay paninira lang. If you don't release Mr. Reyes, we will file a formal complaint. Napakunot ang noo ng kapitan. Nasa pagitan siya ng dalawang bato. Ang pressure mula sa pamilya Valleña at ang lumalakas na pagdududa mula sa kanyang sariling residente. Aling Nena, mahinang sabi ng kapitan, salamat sa impormasyon mo, pero sa ngayon, kulang pa ito. Para kay Inigo, ang pagdating ng abogado ni Veronica ay parang isang malamig na hampas ng katotohanan. Gaano man katotoo ang sasabihin ni Aling Nena, gaano man kahalaga ang impormasyon, ang kapangyarihan at pera pa rin ang mananaig. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng pag-asa, lumapit sa kanya si Aling Nena. Sa pagitan ng rehas, iniabot nito ang isang maliit na Tupperware na may lamang mainit na tsampurado. Pasensya na anak, pabulong na sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng paghihinayang. Minsan, mas nakakabingi pa ang pera kaysa sa konsensya. Ang tsampurado ni Aling Nena ay parang isang mainit na yakap sa loob ng malamig na selda. Hindi ito nakapagpabago sa sitwasyon ni Inigo, pero nakapagbigay ito ng lakas. Lakas na ipagpatuloy ang laban. Kahit na tila imposibleng manalo, kinabukasan, sa tulong ng ilang residente na sinimulan ng buksan ng isip sa kwento ni Aling Nena, napilitan ng kapitan na palayain si Inigo. Kulang pa ang ebidensya para ikulong siya at ang presensya ng abogado ni Veronica ay nagpahirap sa sitwasyon. Ngunit ang pangalan ni Inigo ay hindi pa rin nalinis. Isa pa rin siyang suspect sa mata ng marami. Lumabas si Inigo mula sa barangay hall. Bit-bit ang kanyang mga bag. Ramdam niya ang mga tingin, ang mga bulungan. Pero iba na ngayon. May mga tingin na may pag-aalinlangan. May mga bulungan na may pagtatanong. Salamat, Aling Nena, sabi niya sa matanda, na naghihintay pala sa labas. Wala yon anak, sagot ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pero anong gagawin mo ngayon? Napakalakas ng mga Valleña. Napakalakas ni Veronica. Tumingin si Inigo sa malawak na kalangitan. Mayroong isang paraan. Isang paraan na hindi nakasalalay sa batas ng mga tao, kundi sa batas ng konsensya. Kailangan nating ilabas ang lahat, sabi ni Inigo. Hindi lang sa barangay, sa buong bayan, sa harap ng lahat. Nagulat si Aling Nena. Pero paano? Wala tayong malakas na ebidensya. Mayroon tayong ebidensya, sagot ni Inigo. Ang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng bahay ni Doña Marisol. Mayroon tayong pinakamalakas na ebidensya. At tumingin siya sa isang sulok kung saan nakaupo si Tala, tahimik na gumuguhit sa kanyang bagong sketchpad. Mula noon, halos araw-araw, magkasama sina Inigo at Tala sa dalampasigan. Hindi na para maglaro ng paru-paro. Ngayon, seryoso na ang kanilang pag-aaral. Itinuro ni Inigo ang bawat senyas. Ito, Mama. Ito, bagyo. Ito, tulak. Ito, bumabuputik. At ito, katotohanan. Sabi niya, itinuturo ang kanyang sarili at pagkatapos ay idinikit ang daliri sa kanyang noo at inilabas ang kamay ng tuwid. Ang truth ay kailangan nating ipakita. Pinagmasdan ni Tala ang bawat senyas. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagaya. Hindi siya nagsalita. Pero ang kanyang bawat galaw ay nagsasabing, gagawin ko. Magbabayad ang gumawa nito sa Lola Sol ko. Samantala, lumapit si Inigo sa kapitan at opisyal na humiling ng isang community assembly para linawin ang lahat ng issue sa barangay. Mismong si Veronica, na lubos na kumpiyansa sa kanyang posisyon at sa kakayahan ng kanyang abogado, ay nag-approve ng hiling. Para sa kanya, isa itong pagkakataon para tuluyan ng siraan si Inigo sa harap ng lahat.
Kinabukasan, isang gabi bago ang nakatakdang pagtitipon, habang naghahanda si Inigo para sa laban, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Mag-ingat ka, doblehin mo. Walang pangalan, walang anumang pahiwatig kung sino ang nagpadala. Pero ang babala ay malinaw. Hindi pa tapos ang mga pasikot-sikot. At alam ni Inigo na ang laban na ito ay hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kanyang sariling buhay. Ang bulwagan ng barangay ay punong-puno. Wala nang natira ni isang bakanteng upuan. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa harap, sa makeshift stage kung saan nakaupo ang kapitan, si Veronica at ang kanyang abogado. Sa kabilang banda, nakaupo sina Inigo at Tala. Magkatabi, tila mga tagalabas sa kanilang sariling kwento. Ang init sa loob ng bulwagan ay hindi lang dahil sa dami ng tao, dahil din sa bigat ng inaasahan, ng pagdududa, at ng matagal nang nakatagong katotohanan. Sinimulan ng kapitan ang pagpupulong, binasa ang agenda, ngunit alam ng lahat kung ano ang tunay na dahilan ng pagtitipon. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataong magsalita si Mr. Inigo Reyes. Sabi ng kapitan, halatang nag-aalangan. Tumayo si Inigo. Ang kanyang boses ay malinaw, kalmado, at puno ng tiwala. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Alam kong marami sa inyo ang may mga tanong, marami ang naguguluhan, at alam ko rin na marami ang nakarinig ng mga kwento tungkol sa akin. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako narito para linisin ang pangalan ko. Narito ako para sa hustisya, para kay Doña Marisol, at para sa batang ito. Itinuro niya si Tala. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang kwento tungkol sa Valenia Scholarship, ang utang na loob, ang pagkabigla nang marinig niya ang kalagayan ni Doña Marisol, ang bulong ng matanda, ang putol na kwintas. Ang kwintas na ito, sabi niya, ipinakita ang maliit na butil na ibinigay ni Tala. Kilala po natin lahat ang kwintas ni Doña Marisol. Hindi ito basta alahas. Ito ay bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag niya ang mga gasgas sa bato sa bangin, ang pag-aalinlangan ni Manang Flora, at ang biglang paglitaw ng kasinungalingan laban sa kanya. Ang lahat po ay nagsimula sa isang maliit na detalye, sabi ni Inigo. Sa isang bagay na tila walang kwenta, pero kung pagdidikit-dikitin natin, makikita natin ang isang malaking larawan. Tumingin siya kay Veronica. Si Veronica ay nakangiti, umiiling-iling. Ang abogado nito ay nagsulat sa kanyang notebook. Objection, Kapitan, sabi ng abogado. Ang lahat po ng sinasabi ni Mr. Reyes ay circumstantial. Wala po itong direktang pruweba. Puro po ito haka-haka. Salamat sa paalala, attorney, sabi ng kapitan. Mr. Reyes, may idaragdag ka pa ba? Mayroon pa po, sagot ni Inigo. Mayroon po akong isang napakahalagang impormasyon. Isang impormasyon na ipinagkatiwala sa akin ng isang taong may konsensya. Tumingin siya kay Aling Nena na nakaupo sa likuran, nanginginig. Aling Nena, tawag ni Inigo. Maaari mo bang ulitin ang nakita mo noong gabing iyon? Ang tungkol sa itim na basura bag. Kinabahan si Aling Nena. Tumayo siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero lumabas ang lahat ng salita. Nakita ko po si Ma'am Veronica noon ding gabi ng bagyo. Nagtatapon ng isang malaking itim na basura bag sa gilid ng kalsada. Mag-isa po siya. Ang sabi niya, nililinis niya ang kalat. Pero may dumi sa kanyang damit. At hindi niya po ugali ang magtapon ng basura ng gabing iyon o kahit kailan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kwento ni Aling Nena ay simple, pangkaraniwan, at mahirap pabulaanan. Nagdilim ang mukha ni Veronica. Paninira. Sinusuhulan ka ba niya, Aling Nena? Walang sinuhol. Sigaw ni Aling Nena. Ang tinig ay lumalakas. Konsensya po ang nagsasalita sa akin. Nagulat ang lahat. Ang isang maliit na tindera ay lumaban sa mayaman
at makapangyarihan. Tumingin si Inigo kay Manang Flora na nakaupo sa kabilang dulo ng bulwagan. Nakita niyang dahan-dahang tumango ang matanda nang marinig ang kwento tungkol sa putol na kwintas. Isang maliit na kumpirmasyon, sapat na para bigyan siya ng kumpiyansa. Ginoong Kapitan, sabi ng abogado ni Veronica, muling sumabat. Lahat po ng ito ay mga pahayag lamang. Walang video, walang litrato, walang matibay na ebidensya. Ang tanging pruweba lang po na iniharap nila ay isang butil at ilang kwento. I demand na itigil na ang pagpupulong na ito. Ang kliyente ko po ay biktima na ng black propaganda. Huminga ng malalim ang kapitan. Mukhang sumusuko na ito. Mr. Reyes, attorney? Nakangisi si Veronica. Isang ngangising puno ng panalo. Nakatingin ito kay Inigo. Parang sinasabing, tingnan mo, wala kang magagawa. Lahat ng yan ay kwento lang, sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ng pagtawa. Nasaan ang totoong ebidensya? Nasaan ang nakakita? Ang nangisi ni Veronica ay parang saksak sa puso ni Inigo. Nasaan ang totoong ebidensya? Nasaan ang nakakita? Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ramdam ni Inigo ang pagdududa na muling bumabalik sa mga mata ng mga tao. Ngunit hindi siya sumuko. Tumingin siya kay Tala. Ang maliit na bata ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matapang. Ito ang pinakamalakas nilang sandata. Ito ang kanilang katotohanan. Narito po siya. Malakas at malinaw na sabi ni Inigo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tumayo siya at dahan-dahang inakay si Tala papunta sa harap. Sa gitna ng entablado, isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Lahat ng mata ay nakatutok sa maliit na bata. May mga nagtataka, may mga nalilito. Paano magiging saksi ang isang batang pipi? Si Tala po ang nakakita ng lahat, sabi ni Inigo. Siya po ang totoong saksi. Sinimulan ni Inigo ang kanyang pagpapaliwanag, ngunit hindi siya nagsalita para kay Tala. Siya ang magiging boses ng mga kamay ng bata. Tala, pabulong na sabi ni Inigo, ikwento mo ang nakita mo. Itinaas ni Tala ang kanyang mga kamay. At sa harap ng lahat, sinimulan niyang magsalita. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw, gumagawa ng mga senyas na itinuro ni Inigo sa kanya. Gabi, malakas na bagyo. Tumingin siya kay Veronica. Si Ma'am Veronica, ipinakita niya ang senyas para sa pagtulak. Ang kanyang mga kamay ay marahas. Na umusad pa sulong tinulak. Si Lola Sol. Ang bawat senyas ay sinamahan ng isang matinding emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, na para bang pilit na inilalabas ang mga salita. Lumabas ang kanyang sketchpad. Ipinakita niya ang isang drawing, isang guhit ng isang matandang babaeng nahuhulog mula sa bangin. At sa itaas, isang galit na mukha ni Veronica. Ang bulwagan ay napuno ng mahinang bulungan, ngunit si Tala ay hindi natinag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Ipinakita niya ang senyas para sa butil. Butil. Kwintas ni Lola Sol. Ibinigay niya ang senyas para sa takot. Takot ako. Walang nakikinig. At pagkatapos, ibinigay niya ang senyas para sa paglaban. Pero, ayaw kong manahimik. Sa huling bahagi ng kanyang patotoo, nilapitan ni Tala si Inigo. Hindi siya nagsenyas. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang binata. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang pagkakayakap ay nagsasabi ng lahat. Ang takot, ang trauma, ang sakit, ang bigat ng lahat ng kanyang nakita. Ang bulwagan ay lubos na natahimik. Walang naglakas loob na magsalita. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Ang bawat tao sa loob ng bulwagan ay nakarinig. Narinig nila ang sigaw na walang tunog. Naramdaman nila ang katotohanang ibinahagi ng isang batang may dalisay na puso. Ang mga mata ng marami ay namumugto. Maging ang kapitan
ay hindi makatingin kay Veronica. Si Veronica, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nawalan ng kanyang composure. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang ngisi niya ay nawala, napalitan ng gulat. Ang kanyang abogado ay tila walang magawa. Biglang bumukas ang pintuan ng bulwagan. Lahay ay napalingon. Isang matandang babae ang nakasakay sa wheelchair, itinutulak ni Manang Flora. Ang buhok nito ay puti na. Ang mga mata nito ay malalim, ngunit maliwanag. At sa mga mata nito, naroon ang isang bagay na mas matalim kaysa sa anumang patalim. Doña Marisol Valenia. Nagulat si Veronica. Tila nawalan ito ng lakas. Dahan-dahan, itinuro ni Doña Marisol ang nanginginig niyang kamay kay Veronica. Ang kanyang boses ay mahina, garalgal, ngunit malinaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Bakit? Ang isang simpleng salita, ang isang simpleng bakit mula sa bibig ni Doña Marisol ay sapat na. Sapat na para gumuho ang lahat. Ang maskara ni Veronica ay tuluyang nahulog. Walang sino man ang makapagpapabulaanan sa kanyang mga mata sa takot na bumabalot sa kanyang mukha. Wala nang salita ang kailangan pa. Doon at doon din, inaresto si Veronica Cruz. Ang kanyang abogado ay walang nagawa, kundi ang sumunod. Ang kanyang kapalaran ay hindi na nakasalalay sa kanyang pera o kapangyarihan, kundi sa batas. Ang mas matinding parusa para kay Veronica ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang pagkakawalay sa komunidad. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng hiya. Ang mga taong dating bumabati sa kanya ay ngayon ay lumilihis ng tingin. Ang mga kaibigan at kasosyo ay unti-unting lumayo at ang kanyang yaman ay na-freeze at ipinailalim sa investigasyon. Ang kanyang sariling kasinungalingan ang naging bilangguan niya. Si Doña Marisol ay tuluyang nakabawi sa tulong ng kanyang pagmamahal at pangangalaga ni Tala. Muli siyang naging malakas, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa loob. Ang kanyang puso, na minsan nang pinilit durugin, ay muling naging buo. Ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng isang aral. Ang kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa pagmamahalan at pagtitiwala. Ang baler ay hindi na katulad ng dati. Sa halip na hatiin ng tsismis at pagdududa, pinag-isa sila ng katotohanan bilang pagpupugay sa tapang ni Tala at sa mithiin ni Inigo na walang sino man ang maiiwan. Nagtayo ng isang community center ang pamilya Valenia, ang bahay ng katotohanan. At doon, nagbukas ng libreng klase ng sign language, pinangunahan ni Inigo. Ang mga bata, kabataan, at maging ang mga matatanda ay masigasig na nag-aaral. Si Tala, ang batang minsan nang nag-iisa sa kanyang katahimikan, ay hindi na nag-iisa. Ang kanyang sigaw na walang tunog ay naging wika ng puso ng buong barangay. Naiintindihan na siya, hindi lang ng kanyang Lola Sol at ni Inigo, kundi ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay naging mga pakpak na nagdala ng katotohanan at pag-asa. Ang kwento ni Tala, ni Inigo at ni Doña Marisol ay naging paalala sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa boses, kundi sa pusong hindi sumusuko, na ang pagpapatawad ay posible at ang pagmamahal ang pinakamabisang lunas. At sa huli, ang liwanag ng katotohanan ay laging mananaig. Kahit gaano pa kadilim ang bumalot sa mundo. Isang hapon, sa dalampasigan, nakaupo sina Doña Marisol, Inigo at Tala. Sa kanilang paligid, may mga batang naglalaro, gumagamit ng sign language habang nagtatawanan. Si Tala ay masayang-masaya, nakangiti, aktibong nakikipag-ugnayan sa kanyang mga bagong kaibigan. Hinawakan ni Doña Marisol ang kamay ni Tala. "Anak," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. "Maraming salamat." Tumingin si Tala sa matanda. At sa isang senyas na puno ng pagmamahal, sinabi niya, "Mahal kita, Lola Sol."
Ang katahimikan ay hindi na isang pader. Ito na ngayon ay isang tulay. Isang tulay na nag-uugnay sa mga puso.